I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts. Diba? Pangalawang puhunan, tiwala sa sarili. Magaling ka, malakas ang loob mo, pero wala kang tiwala sa sarili mo, hindi po. Kaya ko ba yung maglalabas ng kotse? Kaya ko ba kumita ng 1 million? Kaya ko bang magkabahay? Parang hindi. Pag-empleyado ka na. Huwag ka na magnegosyo kung gano'n ang tingin mo sa sarili mo. Mag-apply ka na lang dyan, mag-map ka, di ba? Hintayin mo utusan ka ng boss mo kung talagang nang tingin mo sa sarili. Pero kung ang tingin mo sa sarili mo, pag may nakikita kang successful, tapos ang tingin mo sa sarili mo, kaya ko din mo. May nakita kang naglabas ng kotse, pagka-coach din ako. May nakita kang naglabas ng bahay, bumili ng bahay, kakabahay din ako. Kung gano'n ang tiwala mo sa sarili mo, magmamanifest siya. Tutulungan ka ni universe, tutulungan ka ni Lord na mangyari yun. Pero kahit na sobrang galing mo, pero wala kang tiwala sa sarili, paano ka pagtitiwalaan nila? Ikaw mismo, tingin mo sa sarili mo, hindi magaling. Tingin mo sa sarili mo, hindi maganda, hindi pogi. Paano ka pagtitiwalaan ni Lord na? Kaya sa akin, for example, anong difference na maglalabas kayo ng car ng 5 months ago or 4 months ago sa maglalabas ka ng car next month or next month? Ang pinaka-solution lang naman is hahataw. Bakit mo napiling maglabas ng kotse sa March? Dahil mag-iipon ka simula ngayong buwan? Tama, mali? Yes. Kahit hindi kayo magsalita, alam ko yung mga nasa utak niyo. Alam niyo kung bakit? Dumaan ako dyan eh. Diba? More than 10 years na ako sa negosyo. 2009 ako nag-start, mag-network. Ilan na yun? 15 years na. So it means kahit di mubo ka bibig nyo, nababasa ko yung mga nasa utak nyo. Kasi dumaan ako dyan eh. Nung first time kong lalabas ng car, ganun din ako. Kaya ko ba? Diba? Gagawin ko ba to? Makikinig ba ako sa taong to? Dumaan ako dyan. Kaya ang point ko, gets ko rin na kaya mo napili yung March or April next year para maglabas ng car kasi mag-iipon ka ng pang down simula ngayon. Mag-iipon ka ng pang monthly simula ngayon. Yes or yes? Yes. Eto tanong ko, bakit kailangan mo ng 3 buwan, 4 na buwan para makaipon? Kaya mo naman ng 1 month. It's yung point. Magkano down payment? Pag-average ka na, halimbawa at least meron kang 100,000 para magkakotse. Mag-down payment ka, halimbawa ng 20 mil, 80 mil ka pa, meron kang 4 na buwan na pambayad monthly. Ibig sabihin, 5 buwan ka ng safe. Kasi pag bumili ka ng car ngayon, next month pa ibayad eh. Tama? Kung may 4 months kang allowance, meron kang 5 buwan na mabubuhay ng walang iniisip. Ayun yung point. Ito tanong, paano makikita ng 100,000 instant? Hahataw ka. Sisipagan mo. Bakit kailangan mo ng 4 na buwan para kumita ng 100K? Eh di mag-empleyado ka. Sinundo ko ng 20 mil, may 100K ka rin eh. Di ba? Eh, yun ang tanong dapat na pinag-uusapan natin. Paano makikita ng 100K in 1 month? Gets nyo? Yung takot, ito, para mas maintindihan. Anong difference ng faith at fear? Wala. Pareho siyang imagination. Yes. Yung fear, natatakot ka sa hindi pa nangyayari. Tama, mali? Yung faith, naniniwala ka sa hindi pa nangyayari. Tama, mali? Tama. Ano difference? Wala. Yung fear lang negative, yung faith positive. Anong nararamdaman mo ngayon? Positive ba o negative? Positive. Kung nasa fear stage ka, negative mo. Gets mo? Parang imagination yun. Maglalabas ako ng car, kaya ko ba? Hindi. Pag-sabi ko sa sarili mo, kaya. That's faith. Maglalabas ako ng car, kaya ko ba yun? Parang alanganin. That's fear. Nahataw ako. Gusto kong kumita ng 100,000 bago matapos ang December 2024. Kaya ko ba? Kung ang sabi ng sarili mo, yes! That's faith. Kung sinabi ng sarili mo, try ko, that's fear. Pero ang difference, pareho mo siyang ini-imagine. Pareho siyang hindi pa nangyayari. Ikaw ang gagawa nun. It's
So anything na gustuhin nyo, yeah, it is always between fear and faith. So sino mag-decide? Ikaw. Kahit anong sabihin ko dito, ikaw pa rin mag-decide kung nasa fear ka ba o nasa faith. Higit nyo, kahit kung sabihin i-apply nyo, i-motivate ka, i-goal set ka, turuan ka ng gagawin kung paano kumita ng 100K. Kung nasa fear stage ka, hindi mo magagawa. Takot ka eh. Higit nyo. Parang halimbawa, ano ba yung mga tinapon sa atin ng bata, aswang for example. Halimbawa, sinabi ng nanay mo may aswang sa kwarto mo, papasok ka ng kwarto. Di ba hindi? Di ba? Pero kung halimbawa sinabi ng nanay mo may aswang sa kwarto, pero sinabi, nung medyo umiidad ka na, nung mga 20s ka na, 30s ka na, hindi ka naniniwala sa aswang na, tama ba? Papasok ka sa kwarto, yes or yes? Ganun different. Ikaw, yung nasa utak mo. Di ba? Every decision ng successful person, sa ganyan nag-start. Anything, mamimili ka between employment, business, or decision ng iba sa decision mo. It's always, mamimili ka between faith or faith. Pero isa lang ang sigurado ko, utak lang yun. Kung ano sabihin ng utak ko, yun ang magiging reality. 100%. Pag sinabi ng utak mo hindi mo kaya, kahit pa 1,000,000 kaming taong magsabing kaya mo, hindi mo talaga kaya. Kasi sinabi ng utak mo hindi, ikaw gagawa dyan eh. Anong magagawa namin? Pilitin ka namin, di ba? Halag ka rin ka namin sa bilihan ng kotse, pili ka na. Di ba yun? Ibig sabihin, ikaw mag-decide na. Ikaw. So kahit magkano kagaling ng mga speakers, mentors mo, kung matigas ang ulo mo at nasa first stage ka, hindi mo magagawa yun. Diba? Pero ang lagi ko sinasabi, kung may nagagawa ng iba, bakit hindi mo kayang gawin? Bakit mo nililimitahan yung sarili mo? Doon ulit tayo babalik sa belief sa sarili, tiwala sa sarili. Dapat tingin mo sa sarili. Hindi ka magaling, di ba? Buraot, anong gano'n? Di ba? Pang-saktong pamumuhay lang, parang gano'n. Pang isang kain, isang tuka lang. Pero ba tingin mo sa sarili mo? Kung hindi pala, di tanggalin mo yung fear. Di ba? Ilang naman yun eh. Ano ba yung kinakatakot natin, for example? Dulo. Hindi mo ako kabayan. Tama? Yun ang pinakatakot natin eh. Ito, pinaka-worst na yun. Ito, tanong. Pinaka-worst case, hindi ka nakabayad. Ano nawala? May kotse ka ba ngayon? Wala. Oh. After 5 months, nawalan ka ng kotse ulit. Anong nawala? Wala ka namang kotse na. No? Di balik kung may kotse ka ngayon, tapos after 5 months, nawala ka ng kotse, malungkot ka. Wala ka namang kotse ngayon. Magkakakotse ka ng 5 months, di ka pa masaya. Ba't ka natatakot? Diba? At least na-experience mo magkakotse. Malay mo, nung may kotse ka, lalo ka nagkaroon ng mataas na self-confidence. Lahat ng taong makausap mo, nag-pay. Yes. Lahat ng nakausap mo, na-motivate mo. Ang dami mong natulungan, dating may sakit ngayon, nakalakad. Nagit niya? Lalo kung tumaas yung bilib mo sa sarili mo, nung nagkaroon ka ng konting pera na, di ba? Pumorma ka na ng nakakapunta ka na sa iba't ibang bansa. Tumaas yung self-confidence. Pag kumaharap sa client, grabe na mag-presyo. VIP na. Di ba? Yung hirap na hirap ka dating magpapiin ng 10,000 ngayon, nakakapagpa 100K, 200K ka ng VIP. Kasi nakakotse ka. Bihis ka na. Di ba? Yung mga prospect na nagtatanong sa'yo na, sige, pag mayaman ka na, sali ako, mayaman na ako, ikot na ako. Babalikan mo na ngayon sa isa. Yung magulang mo, yung tito mo, lahat ng kamag-anak mong negative dahil wala kang kinikita. Kung may kotse ka, balikan mo na. So, ano tayo ngayon? Mga ka-family. Di ba? Tama eh. Di ba? Mababaliktad ngayon yung sitwasyon. Dati, you against all. Ngayon, you kasama sa di ba? Lalo na kung ikaw yung pinaka-first na magkakaroon ng car sa family mo. Di ba? May isa kayo naman lang yung parents mo sa sasakyan mo. Kasi napakasarap na pagkaroon mo. Yes. Di ba? Bakit ka natatakot? Wala namang mawawala. Kasi dati ka namang walang kotse. Di bali ko rin na nag-member ka dito, naka-Mercedes-Benz ka. Tapos after mo mag-member na wala yung Mercedes-Benz mo, doon ka malungkot.
Diba? Eh ngayon, uuwi ka commute. Diba? So ka natatakot dun. Matakot ka sa hindi mo mararanasan yun. Doon ka matakot. Yung dumating ka na ng 65, 70 years old, uhugod-hugod ka na 80 years old, never ka magkaroon ng kotse. Doon ka matakot. Paano mo bibigyan ng advice yung mga anak at apo mo na magkaroon ng kotse kung never mo naranasan magkaroon ng kotse? Hindi mo nga alam kung paano mag-process ng lisensya. Nagets niyo po? Paano mo ngayon tuturuan yung mga maliliit mong naalagaan ko? So dapat ngayon pa lang, maranasan mo siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung lalabas kayo ng kotse, this is the right time kasi wala kayong lalabas na pera masyado. Diba? Ano yung promo ngayon ng mga sasakyan? 8,000, 5,000. May kotse ka na. Eh kahit isang buwan, isoli mo na eh. 8,000 lang nawala siya. Kasi yung point. Ito, tanong. Pag nagka-kotse ka, imagine mo sarili mo. Naglabas ka ng kotse ngayong araw. Anong una mong gagawin? Anong una mong gagawin pag Test nagka-kotse ka? drive. Hindi. I mean sa business. Hataw. Siyempre, alam nga naman pagkabili mo ng kotse, iparada mo sa bahay mo, tapos matulog ka. Diba? Ibig sabihin, pagkabili ng kotse, lahat ng prospect mo, puntahan mo na. Tingin mo, wala kang kikitain pag ginawa mo yun. Meron. Napaka-efficient din, wala. Meron. Magkano po na, 8,000? Ilang tatandaan niya, bakit may 81 na tao naglabas ng kotse? Ba't ikaw hindi mo kaya? Bakit si Tita Chudora Amil na ngayon ay 82 years old, kumikita 400,000 a month? Ilang taon na ba kayo? Baka tingin yung sarili nyo, may edad na. Eh, 82 nga yun eh. Kasama namin sa Balisin, kasama namin sa Korea. Di ba? 82 yun. Si Sir Arnel, ilang taon na? 63 years old, kasama ko sa US. Nagsagagi, pangatong madaling araw. Nagets nyo? Kung, again, that's fear and faith. Kung ang tingin mo sa sarili mo, may edad ka na at mahina ka na, hindi mo na kaya, yun talaga mararamdaman ng katawan. Pero kung tingin mo sa sarili mo, bata ka pa, malakas ka, kaya mo mag-enjoy pa, nangyari din talaga sa'yo. Utak lang kalaban, promise. Wala yan sa mayaman ka, mahirap ka, may pinag-aralan ka, wala. Nasa laman ng utak mo yun, kung anong pinisip mo. Ano ba yung pinapakain mo sa utak mo, yun yung mag-iaan sa'yo. Yun yung magmamanifest. Kaya it's just one decision away. Yung iba, ang akala nyo na, ang hirap yumaman eh. Sa totoo lang, hindi naman. Isang decision lang talaga yan eh. Di ba? Isang decision lang talaga, parang, sige na, patay kong patay, parang gano'n. Yung parang gano'n. Maglalabas ng punan, hindi. Oo, bahala na gang, parang Kaya gano'n. Basta, bibigay ko yung best ko. Kasi, kailan pa? Kailan ka pa magkakaroon ng lakas ng loob? Pag talagang mahina ka na, parang gano'n. O kaya talagang sagad ka na sa hirap. Wala nang makain, hindi pong nagkasakit yung anak mo, apo mo, hindi mo madala sa ospital dahil wala kang pera. Tsaka ka pa magsisipan, tsaka ka pa lalakas ang loob mangutang kung kani-kanino. That's poor mentality. Diba? Napaka-common nun sa mga mahihirap. Hindi kung tsaka lalakas ang loob lumapit sa maraming tao pag sagad na, lunod na sa kahirapan. Kakainin na yung pride, kakainin na yung ego. Pautang naman 5K, pautang naman 3K, pautang naman 2K. Pero nung nagre-record, ayaw gawin. Nung may kakayanan pa, nung malakas pa, nung may pagkakataon pa, ayaw mag-decide. Nung sagad na, nagmamakaawa. Nung hindi pa pinautang, galit pa. Hindi pa ganun yung mga poor mentality. Yung mayayaman, yung mga successful, hindi po ganun. Subok. Pag nag-fail, subok ulit. Hindi ulit nag-succeed, subok ulit. Nag-succeed ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Diba? Hindi po ibig sabihin na gusto mo maging successful, isang birada mo, successful ka agad. Hindi. Pagka siyempre may mga ups and downs po ang life. Ganun naman eh, may process parati. Pero again, kung proper po ang mindset mo, hindi ka maliligaw.
parang sa nangyayari ngayon, aminado naman ng lahat na yung income before mas malaki kaysa compare ngayon. Lalo sa mga matatagal na, katulad namin. Last year, kumikita ako ng mga 1.3 million isang buwan. Ngayon, ang kinikita ko, mga nag-average ako, mga 400, 350 a month. Malayo. Pero siyempre sa iba, malaki naman yan. Yes. Malaki na ba yun? Pwede na yan. Pwede na. Magtagaan na natin. Magtagaan na natin. Okay. Kumaga, ang point ko po, kung ang mindset mo, halimbawa, paliitin na lang natin. Halimbawa, kumikita ka dati 50 mil. Yung 50 mil mo naging 10,000. Kung ang mindset mo, malulungkot ka dahil bumaba income mo, nasa fear ka. Nasa fear ka. Pero kung ang mindset mo, alam nga namang favorite ka ba ni Lord na puro na lang magaganda ang dadanasin mo sa buhay? Siyempre, paranasin ka rin naman ng konting hirap. Nagiging point, ang sakit. Dati mong lifestyle, dati kahit mag-hotel ka araw-araw, walang problema. Ngayon, once a month ka na lang mag-hotel. Nagigits nyo? Dati ang gasolina mo, 50 mil. Ngayon, gawin mo 10,000. Bawasan mo yung labas-labas. Pinapa-humble down ka para mag-down to earth ka ulit. Makarelate ka ulit sa maraming tao. Yun ang rule ni God. So it means, if you have faith, kahit bumaba ang income mo, alam mo babalik. At pagbalik, mas malaki yun dun sa dati. Yes. Kung nag-50 ka, naging 10, bumaba, alam mo na dadating yung time, hindi lang 50, magiging 100, 150, 200. Amen. At pag dumating yung time na yun, mas wais ka na. Hinumble down ka na eh. Dahil kasi po mindset po ang negosyo natin. Mindset po ang success. Yung skills po kasi natuturo yun. Hindi ka marunong mag-present, kaya ka namin turuan. Hindi ka marunong magbilog-bilog, kaya ka namin turuan. Hindi ka marunong mag-discuss ng produkto, kaya ka namin turuan. Pero yung mindset mo, hindi namin kaya baguhin. Ikaw kasi yan. Ikaw ang makaka-design. Kung talagang hindi mo gustong magbago, di tanggapin mo na lang din na ganun yun. Oo. Kumbaga, huwag kang magreklamo. Di ba, nahihirapan ka, huwag kang magreklamo. Gusto mo yun. Diba? Halimbawa, meron kang gustong bilhin, hindi mo mabili, huwag kang magreklamo. Meron kang gustong kainin, hindi mo makain, huwag kang magreklamo. Gusto mo yan eh. Diba? Pero ang success ko, kaya na kahit sino, kahit anong edad. Basta may lakas ng loob ka, tiwala sa sarili, tsaka faith. Yun po yung pinakadulo. Faith. Imbis na magreklamo ka, trabaho ka na lang, katawin mo na lang. Diba? Kasi for example, ako ngayon, numbers game ako eh. Paano numbers game? Present. Representan kita 5 minutes. Kung mag-join ka, di congrats. Kung ayaw mo, di okay pa rin. Imagine mo na lang, halimbawa, maka 20-30 akong tao sa loob ng isang araw. Sa 30, dalawa na lang ang sumali. Eh may times 3, times 4 ako. At least may 10k pa rin ako sa araw. Saan ako makakuha ng 10k sa araw? Gawin ko yung araw-araw, may 300,000 ako sa buwan. Personal production ko pala yun. Wala pa down na yun. Kaya kung nasa isip mo, baka hindi ako kumita kasi wala pa akong downline. No. Yung income na ginagawa ko, sarili ko palang nasipag, 300,000. Gets niyo po? Kasi yung iba sinasabi, kaya naman laki ng kinikita ko kasi siyempre marami ka ng downline, dahil mo ng grupo. Hindi oh. 80% ng income ko galing sa personal growth. 20% lang galing sa downline. Sipag. Pagpahinga ako, hindi ako umataw, hindi ako magsipag. Hindi bababa ng mga 40-50,000 na income. Ayoko naman ng income. So, anong gagawin? Apa. Kaya nga lang ako napadaan dito kasi nalobat ako. Nag-guess nyo, pero after nyo po, 7 p.m., 7:30, may schedule pa ako sa Green Hills. Kaya ako naka-short, naubusan akong damit. Galing akong Tagaytay, minute kasi ang Joseph. Biglaan yun. Biglaan yun. Tapos kanina kami tinignan kasi akong minute ko yung isang member din ng AIM na may lote sa Bulacan. Sa Bulacan, doon nililipat yung ABS-CBN. So gusto kong magkaroon ng lote. Nag-gets niya?
Mura pa ngayon, by few years from now, mahal na yon. Kasi magkakaroon ng ABS-CBN. Sa Bulacan. DRT. Pag-usapan natin. Mura pa. Yung bili ko, 900 square meters, nagsarado lang ang 450,000. Napakamura. Mura. Siguro after 2 years, ano na yon? Mga 3 million na yun. So that's the advantage kung may pera. Kaya ang kapalit ng pera, sipag. Gusto mong magkaroon ng masarap na buhay, dapat yung sipag. Diba? Si Lord kasi nakatingin yan eh. Alam ka namang pahila-hilata ka sa ito ang 100,000 dahil nakahiga ka ngayong maghapon, itong 100,000. Walang ganun. Hindi ganun ba? Wala. Diba? Walang ganun. Walang ganun. Siyempre, tingin ni Lord, sino mga deserving dyan? Bigyan. Diba? Sino yung mga masisipag dyan? Sino yung mga tumutulong sa mga tao dyan? Bigyan. Diba? Tawag doon, channel of blessing. Diba? Pero yung mga nakahilata dyan, hayaan mo siya. Yung mga tamad dyan, yung mga sarili lang nila iniisip ko lang, para sa inyo. That's life. Diba? Ang layo na narating natin, kung silang pinag-uusapan natin. Kasi, dugsong-dugsong yan eh. Magkakaano yan eh, magkaka-hit. Kaya ako po, bago po ako matapos, yung sa ko po ay nilakad lang. Bago po ako matapos, anything po na maisip mong kaya mo, mangyayari. Anything naman na maisip mo na hindi mo kaya mo din kontrolin. Kaya mong pwedeng kayanin. Yes. Naniniwala ka sa destiny. Naniniwala din ako. Pero naniniwala din ako na pwede pong baguhin yung destiny. Gets mo? Halimbawa, destiny mo maghirap. Narinig mo ngayon. Sa mundo, mahirap ka naman. Papayag ka ba rin? Hindi. Habang wala mabuhay ka sa mundo, gagawa ka ng paraan para iba mo. Alam ka naman, hintay mo maghirap ka hanggang mamatay. Diba? So, ano lang siya, it's a matter of mindset and decision. Ang pinakamaganda lang po sa atin ngayon, yung company. Pag ganun ulit eh. Yes. Kumbaga, oo. Maganda po yung pag-ahon ulit ng kumpanya, kasabay. Kaya nga, imbis na makita mo yung mga reklamo, imbis na makita mo yung mga hindi magagandang sitwasyon, lalo ka lang babagal. Sumabay ka sa pag-ahon. Tumulong. Diba? Tumulong. Paano ka ba tutulong? Mag-training ka, mag-invite ka. Diba? Magpa-pay-in ka. Lalo lang yung investment. Yung kausap ko po kanina, habang naka-charge, kausap ko siya mga siguro 10-15 minutes. 550,000, ibabayad niya bukas. Ano po yun? Abroad? Sa diniscuss ng Block N. Local, international. Kahit ano yun, basta may pera. 8 months na nakalak yung pera, tumutubo yung pera kahit walang gawin. Sarap nun, kumikita yung client mo, lahat ng client mo na mag-i-invest, siguradong matutuwa sa'yo kasi kumikita siya at never malulugi pera niya kasi nasa global yung pera. 18 years na yung company, multi-million na yung company. Nagit mo? Eh sa 550, magkano kitain ka? Siguro kumita ka, sabihin natin mga 80 na. Hindi ba sa ba? Yung magkano kikitain ng client ko every month, 14,000 every month for 8 months. Kikita ba ng 14,000 sa bangko yung 500,000? Hindi. So, choosing the right market. So, sino ngayon yung mga taong tingin mong may 500 or 1 million? Pag na-identify mo yung taong yun, ang next na tanong mo sa sarili mo, kaya mo bang presentan? Faith and fear. Pag ang sagot mo sa sarili mo, naku, hirap kasi ako. Naku, wala kasi akong kaya. Kumausap lang. Iba. Fear. Hindi mo talaga siya makakapayin. Pero kung faith, paano yung faith? Tatry ko. Pag hindi ko nakuha, at least natuto ako, sa susunod, alam mo na yung gagawin ko. Pag 50k po, magkano po yung kikitain nila every 2 months? Ikaw na mag-compute kasi percent yan, hindi ko, basta minimum 30k yun. 30k man yung pinaka. 30k 50.
post mo sa point. Pero ako, advice ko po, since bago pa lang yung investment na yan, try nyo sa malaki. Isang subok lang. Try kayo mga hanggang 10 tao. Pa-invest ka 500,000 o kaya magpa-VIP ka 200,000. Kung ma-reject ka ng 10 yun, congrats. Okay lang. Congrats, okay lang. Why? Sa susunod na magpe-present ka ng client na worth 20,000 na pay-in, kayang-kaya mo. Lalamunin mo yung kliyente mo. Kasi pinipresent mo kalating milyon dati. Ngayon, bigla naging 20 million. Bariyan-bariyan ulit. Mindset nyo. I-hack nyo lang yung sarili nyo. Diba? Parang uutuin mo lang yung sarili mo. Parang ganun yung pinaka-term. Paliitin mo yung 20 million ngayon. Di mag-start ka sa 1M. Present ka ng 1M. Kasi ganun ginagawa ko. May present ako ng 1M. Tatanungin ko kung client, kaya ba ng 1M? Hindi. Baba ako sa 500. Kaya ba ng 500? Hindi. Baba ako sa 200. Kaya ba ng 200? Hindi. Baba ako sa 100. Kaya ba? Hindi. Ang pinakadulo ko, New Verse. Ito, pag hindi mo pa kinaya, huwag ka nang mag-negosyo. Gets niyo yung point? Yes. Mahihiya na yung kliyente. Grabe, from 1 million, 18,900 na lang yung pinag-uusapan na hindi pa ako sasali. Gets niyo yung point? Napakababa na ng tingin mo sa 18,000 pag nag-start ka sa malaki. Pero baliktarin mo, nag-start ka sa 18K, bigla ka nagpa-invest ng 500, tulo, sipuno. Gets mo? Hindi yung makikinig sa'yo, hindi niya makukuha yung message. Kasi makikita niya yung figure. Malulula siya. Parang ano lang sa buhay, parang halimbawa, takot ka sa heights, pero na-conquer mo yung fear mo. Sumakay ka halimbawa ng aeroplano, o kaya sumakay ka ng helicopter. Pag umakit ka ng puno, kaya mo. Ilang thousand feet yung helicopter, tapos yung puno ilang feet lang. Diba? Ganun din sa pagpapapili. Nag-start ka sa malaki, binaba mo sa... Lalo na kung pop, 10-5 na lang to. Walang yan, diba? From 1 million. Oo, 10-5 na lang. Pupunta pang mahirap na package Marketing na to. plan. Baka naman hindi mo pa magawa. Sige. Pagka ganun po yung energy nyo habang kinakausap nyo ito. Good. Kaya ano yun lang, practice. Kasi po ako dati, napapahaba ako. Nung ako po nag-start, from province to Manila, wala pang online nun. Sumasakay ako ng jeep, bus. Nurse ako eh, hindi naman ako nag-a-approach sa tao. Diba? Ako ina-approach ang tao. Pag nasa, diba yung mga kasama ng pasyente yung lalapit sa'yo para pero never naman yung nurse yung mangunguna na, diba? Ano pong pangalan nyo, diba? Kamusta po kayo? Sila yung lalapit. Pero nung nag-negosyo ako, nag-networking ako, kailangan ko siyang gawin. Kasi paano kung mag-aaral ng prospect kung hindi ka mag-a-approach? Pag sumasakay ako ng jeep, step by step lang ginagawa ko. Ang unang step, kailangan ko lang mag-hi. Yung katabi ko ng Monday, mag-hi ako, hi. Tapos na. Yung katabi ko ng Tuesday, hi, ako nga pala si Kim. Yung katabi ko ng Wednesday, hi, ako nga pala si Kim. Anong pangalan mo? Yung katabi ko ng Thursday, nag-gets na. Pa-improve ng pa-improve. Pero iba-ibang tao yun. So, siyempre, iba-ibang jeep naman sinasakyan ko. Iba-ibang naman tao yun. Ang pinapractice ko doon yung self-confidence ko. Tinatanggal ko yung kaba ko. Tinatanggal ko yung hiya ko. Hanggang sa dumating ako after 2 weeks, ang daldal ko na. Kaya ko nga pala si Kim anong pangalan na pwede ko makuha yung Facebook mo, pwede ko makuha yung cellphone number mo, meron lang ko yung offer sa yung pagkakakitaan natin. Hanggang sa nagkaroon ako ng mga strategy, hindi pong, halimbawa ayaw ibigay yung cellphone number. Nagkaroon ako ng strategy na, ay, ako nga pala si Kim, pasensya ka na, naiwan ko kasi yung cellphone ko, kaya nawala. Pwede bang paringin natin? Hindi ko na mag-dial. Pariringin niya, gamit yung phone niya, para register sa cellphone ko yung number. Paghiwalay namin, kukunin ko yung cellphone ko, maraming salamat, nakita ko na yung cellphone ko. Anyway, ako nga pala si Kim Nagrosa, pwede ba tayo maging magkita tayo? Kasi tatulungan mo ako. Opo, o sige, sa isang araw magkita tayo, may represent ako.
Paano ko naisip yung mga ganung bagay? Practice. Kasi nare-reject ako. Yung mga una kong tanong na pwede ko ba makuha cellphone number mo, ayoko. Siyempre, nung mga susunod na araw, ayoko na naman yung marinig. Iisip ako ng strategy. Nalaglag cellphone ko. Paringin mo naman. Okay, hindi ko kasi makita cellphone ko eh. Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Paringin mo naman. Hindi ko nanakawin cellphone mo, ikaw maghawak. Ito yung number ko, 09, ganito, Nagre-ring po ako, nagre-ring. Gusto ko yan. So, mga 5 missed calls. O sige po, hindi ko makita talaga. Salamat po ng marami. O after 5 minutes, 10 minutes, tawagan ko na ngayon. Okay, text ko. Nakita ko na po yung cellphone ko. Maraming salamat po. Friends na kayo o hindi? O since natulungan niyo po ako, tulungan ko rin kayong kumita. Gusto niyo ba? Anong sagot? Ayaw ko kumita. Hindi ganun ba? Paano? Lagi ang sagot. Paano? Sige. Gusto ko rin kumita. Paano? Ano po Facebook nyo? Kaya sisendan ko ng link para panoodin nyo itong video na to. Pagka panood nyo ng video na to, usap ulit tayo. Pag nag-join, hindi congrats. Kung ayaw mo, okay lang. Next. Napakaraming makakatabi sa jeep. Hindi siya, dami mo makakatabi sa jeep. Practice lang. Kasi pag puro nasa utak lang yung nagbabattle ka eh. Sabi ng utak mo, kaya ko ba? Sabi ng katawan mo, parang hindi. Sabi ng utak mo, kaya mo. Sabi ng katawan mo, nakakaya. Ang ending, Wala. di ba? Pero kung papracticein mo, ang una kong gagawin, mag-i-smile lang muna. Pag wikit mo, smile. Okay, nagawa ko na. Wala na. Sa susunod, kailangan makapagsalita ako. Ay, tapos na. Sa susunod, di ba? May ilang beses ko sumasakay ng tricycle, jeep, bus sa loob ng isang araw. Sa loob ng isang linggo, siguraduhin ko sa iyo, kapal na ng mukha mo eh. Pagkatapos, may negosyo ka na. Kasi negosyo natin, ikaw eh. Ang negosyo mo, ikaw, kumbaga parang ikaw yung tindahan, ikaw yung produkto, ikaw, kung sari-sari store ka, ikaw yung lahat. Ikaw yung nagtitinda, ikaw yung tinda, ikaw yung tindahan. So kung sarado ka, hindi ka kikita. Paano sarado? Hindi ka makausap, hindi ka nag-training, hindi ka na prospecting. Para kang grocery store na sarado. In short, walang kikitain. Kaya pa konti-konti, magbubukas ka. Kasi ako, pag meron ako mga downline na bago, sinasamahan ko talaga sa baba, tinitingnan ko. Diyan sa sa baba ng galeriya, tinitingnan ko, tinuturo ko pa, sige approach mo yun. Kailangan makabalik ka sa akin, dala cellphone number mo. Tinitrain ko talaga ng ganun. Pag ayaw niya, alam kong hindi yaman. Pag mo sayangin oras ko, sa susunod na lalapit sa akin, hindi ko siya tuturuan. Nag-gets niyo ba? Kasi ang daming ganun eh. Ang taong gustong mabago buhay, pero ayaw naman mag-take action. Ayaw naman kumilos niya. Hirap na hirap sa buhay. Gustong mabago buhay, pero pag tinuruan mo ng gagawin, ayaw naman yun. Sa susunod, lalapit ulit sa akin yun. Gawin mo muna yung pinapagawa ko, tsaka kita tuturuan ulit. Kasi nasasayang oras ko, libo-libong tao ang gustong yumaman, mabago buhay. Binigay ko yung ilang minuto ko sa'yo, tapos hindi mo naman ginawa. Sayang, sana sa iba na lang. Diba? Kaya yun po yun sa akin. Yun po yung masishare ko since malapit na matapos yung taon. Katandaan nyo, before matapos ang taon, dapat nasa good momentum ka. Kung gusto mong yung next year, maganda. Kaya dapat, i-hack mo yung sarili mo maging happy bago matapos yung taon. Kahit mahirap ang buhay, kahit wala masyadong pera, wala masyadong anything, dapat turuan yung sarili mo maging masaya. Hanapin mo yung kung paano. Para pagpasok ng 2025, happy ka. Pag bagsak ng blessing, masalo mo. Diba? Kasi ano yan eh, pag medyo puro negativity, sarado yung mga nabablock yung blessing. Na kahit anong sipag mo, mahirap parang kumita. Pero pag naka-open yung Umbrella. diba? Mabilis yung blessing. Okay, so anyway, lagi niyo po tatandaan yun. Faith over fear. Pareho lang na imagination yan. Depende na lang kung ano yung gusto mo isipin sa dalawa. Okay po, so thank you po sa... Thank you.